pinaka-investment ko sa sarili ko kasi sa tagal ko nang nag-call center nagtatrabaho at nagre-renta ako monthly. If I will summarize all the amount that I spent on my monthly rentals, I can even buy a new car. Hindi ko alam kung saan ko hahanapin yung sarili ko. Lahat may plan si God, lahat meron talagang reason kung bakit nangyari sa akin lahat yun. And wala akong pinagsisihan. Actually, I don't love my company. I just love my job. That's always my mantra na parang don't love your company, just love your job. Because if you love your job, your company will love you in return. You are able to bring money to them. And then at the same time, sasahuran ka. So it's just like mutual relationship. Welcome back, guys! I'm pretty sure napanood nyo na yung video na to. 7 times ako nag-attempt and then 7 companies yung nag-decline sa akin due to my accent. Tapos parang wala talaga. Kasi diba? So, ang ginawa ko dun is deadma. Wala akong pakialam kasi at the end of the day, kikita ako. Diba? At meron talaga magtitiwala pa rin sa Oo naman. Kasi 7, di ba yung iba? Twice. Nadi-discourage give up na. So, ako talaga sabi ko, hindi. Kailangan ko itong ituloy. Kailangan ko itong itry. Kasi na-challenge ako nung una na hindi ako nakapasa. Sabi ko, ano bang meron dito na mahihirap makapasok? Correct. Ano bang meron ako, wala ako, na hindi ako makakapasok dito? So, nakakatawa lang kasi nung na-hire na ako, yung mga pinag-applyan ko, pinagtatawagan na ako na okay. Parang ganon. So, yan. So, yun, hindi naman siya pagmamayabang, pero it's a way of motivating people na huwag kayong mag-give up kasi Diyos ko, yan lang. Dinidecline lang kayo. You have to think of this way. That's 7 out of how many call centers, diba? How many call center companies? Ang dami. Is be positive. Yes. Correct. At saka dito sa Metro Manila, kung mapapansin mo, parang 7-Eleven na lang ang call center ngayon. No? Parang bawat 1 kilometer may call center agad. Yes. Kahit mga malls, may call center. Palengke, may mga call center. Alang MRT, May meron nang nagbibigay ng mga headhunter. Oh, diba? Sa video na yan, that was actually an interview or feature doon sa isang station, sa radio station about call center. Na-mention ko doon na 7 beses nga akong bumagsak sa 7 company na in-applyan ko. Now, in this sit-down vlog, I'm gonna share you my entire experiences, my mga job history and work experiences in the span of my 34 years of existence. I hope na mag-enjoy kayo at matututo kayo, kaya panoorin nyo hanggang matapos ang video na to. Welcome back, guys! This is Jonathan and you're watching I Love Tanchong TV, a channel that highlights and celebrates the beauty of life. If you are new to this channel, consider subscribing. Click the subscribe button at yung bell notification na katabi naman ito para ma-notified kayo moving forward sa mga upcoming uploads ko. And visit my blog, it's www.ilovetanchong.com, and do follow my social media, it's at I Love Tanchong. Nag-start ako nung nakagraduate ako ng college. Nangarap ako dahil graduate po ako ng Business Administration major in Economics, and one of my dreams is to work at NEDA or National Economic Development Authority. It's a government agency kung saan they are responsible doon sa economic development ng Philippines. I'm pretty sure alam niyo yan dahil parating na mention yan kasi nga dahil sa COVID-19, so we have to balance the health and then the economy. NEDA is always mentioned sa mga news. So isa yan sa mga lugar na pinapangarap kong pagtrabaho dahil nga na-nurtured yung utak ko for 4 years na course na pinag-aralan ko na okay, you have to work related doon sa natapos mo. Hindi ako nakapagtrabaho sa NEDA, unfortunately, dahil hindi ako nakapasa doon sa professional na kailangang ipasa na test. Yung para makapagtrabaho ka sa gobyerno, hindi ko alam kung anong tawag doon. Nag-exam ako ng 1 beses. Hindi ako pumasa dahil ang dami ko nang nabiling reviewer pagka-graduate ko ng college dahil gusto kong makapasa, pero hindi ko siya na-focus dahil that time kumikita na ako sa pagbablog. Hindi yung vlogging na video-video tulad nito, but all about writing. So, since college kasi ako, nagsusulat na ako sa online diary ko na jonathanorbuda.blogspot.com, which is ngayon nagiging ilovetanchong.com na. Since college ko pa kasi yun, nagsusulat about my life, and that was actually my reason kung bakit ako napasok sa university publication nung college ako, because of my blog, the way I write, ganon. Kumikita na ako that time, kaya medyo disturb ako na hindi ako makapag-review at
makapag-focus dun sa goal ko dahil I was actually started earning money, and earning money na makikita mo yung patak-patak ng dollars every day. Parang mapofocus ka at maa-addict ka dun to the point na hindi na ako natutulog, hindi nakakalimutan ko nang basahin yung mga reviewer until the end na dumating na yung araw na pag-i-exam ko. Nga ako, late pa ako ng exam talaga, tumakbo pa ako, nag-jeep ako papuntang Antipolo para doon ganapin ang exam. Then pagdating ko doon, wala, empty, sobrang hirap ng exam, as in wala talaga. So ngayon, to cut the story short, hindi ko na-pursue yung dream ko na makapagtrabaho sa NEDA. With that being said, since kailangan kong magtrabaho for a living, pumasok ako sa bangko or sa bank industry. So sa bank industry na yon, ang una kong company na napasukan is Tanay Rural Bank, and I started there way back May to September 2011. So nagstay ako doon ng mga 6 months. So yung una kong job sa Tanay Rural Bank, ang sahod ko lang doon ay minimum provincial rate dahil rural bank siya, and my first branch na nagtrabaho ako was in Taytay, Rizal, which is malapit na sana sa city, nag-jeep ka na, yung cost of living is very urbanized na, pero since province pa rin of Rizal, ang nangyari noon, provincial rate pa rin. Sobrang baba ng sahod ko, pero pinatos ko pa rin dahil nga image, naka long sleeve, sobrang ganda ng bangko di ba? Related doon sa pinagtapos mo, pero hindi pala lahat ng corporate is well compensated. Well, I don't have any remorse na nagtrabaho ako doon or hindi ko sinisiraan yung bangko, but again, yun yung personal experience ko talaga. That was actually my experience, pero natuto talaga ako ng sobrang marami doon, at na-practice ko rin yung mga pinag-aralan kong numbers talaga doon nung college ako, dahil number person ako, dahil nga economics, di ba? So ang unang hawak ko doon sa office ako nagtrabaho was in records department. So bakit siya records department? Ako yung may hawak ng napakamahalagang dokumento ng mga naglo-loan, ng mga motor, ng doctor's loan at ng mga kotse, ang ORCR. O kung alam niyo yung ORCR, yan yung official receipt pag bumibili ka ng motor or mga vehicle or mga four-wheel car, ganyan. And yung CR naman is yung certificate of registration na nadalawa yung document naka-attach. Sobrang valuable yan dahil ang bangko ang may hawak niyan habang hindi pa fully paid yung niloan mo na amount dahil sa pambili ng motor. Fina-finance namin yung motor at kotse mo, binamantli mo yan sa amin with the interest. Amin mo na yung ORCR, and then yung amin yung ORCR, ako yung may hawak na yun. Isang kwarto sa Taytay, Rizal. Ang laman lang doon is document at ako yung nagmo-monitor doon. So yung isang kwarto na yun, vault, may vault pa, so hindi naman nasusunog yung vault na yun dahil sobrang high securities siya. And then imaginein mo yung ORCR, 2 page lang yun, pero isang room puno. So from A to Z, A, B, C, D, ang daming naglo-loan. So imaginein mo kung gaano ang halaga noon pag nasunog yun or pag nawala mo, dahil mga nasa 2,000 to 500 pag nagpagawa ka ng bagong ORCR kapag nawala mo. Kasi pag na fully paid na yung kotse, ibibigay mo yun sa may-ari ng kotse or ng motor. Sobrang malaking responsibilidad yun. Aside from that, hindi mo lang yun binabantayan at hindi mo tinatrack ng yung record, ilalabas mo rin every year yun as per request dahil kailangan mong i-renew sa LTO yun with our liaison. So may mga liaison akong hawak, sobrang dami naming liaison. So i-request ni liaison na, okay Jonathan, ito yung ORCR ni Mr. Mrs. Kineme, i-pull out mo to, and then dadalhin nila sa LTO for renewal, ibabalik nila ulit. Sometimes they return it na delay, sobrang tapos yung iba naman after 24 hours binabalik rin naman nila agad-agad. So kailangan kong i-track yun dahil pag nawala yun sa akin yung CC, kailangan kong ilista yung mga naka-in, naka-out. So sobrang pagod na pagod dahil hindi lang naman isa yung nire-request, sobrang dami. So imaginein mo, may mga ako yung magta-track papasok, ako din yung magta-track papalabas. Kailangan kong i-track yun dahil pag hindi, pag nawala yun sa ere, sa akin ang CC. So yun yung sobrang hirap record keeping ka, sobrang hirap talaga. Pero ang mababa ang sahod ko nun, and then to the point na nag-jeep lang ako, naka-long sleeve, corporate attire, and then sobrang init, basa-basa yung kilikili ko, pero sabi ko, naramdaman ko na nakakapagod pala siya dahil nag-overtime ako every Saturday, Sunday, which is I love kasi nga extra income din siya. Pero kahit extra income pa din, hindi pa rin ako makabili ng load para sa cellphone ko, hindi ko man lang din ma-upgrade yung cellphone ko kasi my cellphone that time was N95 or N90 sa Nokia. Gusto ko rin mag-upgrade, hindi ako makapagpa-load yung mga that time, so that was too
2011. So sabi ko, naka-corporate ako. Akala ko pala, pag nag-graduate ka ng college, magiging magaan na yung buhay mo. Hindi pala yung totoo. Hindi yung totoo yun na parang nakapag-aral ka, gaganda yung buhay mo. You still have to work your ass para lang talaga kumita ng pera. Outside university, in real life, is still a jungle that you have to survive. Sabi ko, ay, hindi pala ganito yung buhay. I thought I was only able to avoid parang magbubuhat ng mga sako-sako sa palengke dahil nakapag-aral ako, but then yung pagod pala is still the same pa rin. You still have to work. Hindi pala totoo na pag nakapag-aral yaman ka. Hindi pala yung ganun totoo. So sabi ko, ay, ang hirap nito. And then after noon, siguro mga 2 months nalipat ako sa accounting department. So imaginein mo, from record department nalipat ako sa Tanay. So from Taytay nalipat ako sa Tanay with the same bank with different branch na. So pagdating doon, accountant ako, accounting na taga-record credit debit ng pag nag-request ang nag-loan or halimbawa ikaw nag-loan tapos mag-request ka ng updated statement of account, I have to prepare it personally and manually dahil yung bangko wala siyang software na ginagamit na to generate your payment history and your billing history. Walang ganon. So you have to use Excel, copy-paste, formula. So imaginein mo kapag may nawalang sintabo, hindi magbabalance yung debit credit and you have to look kung saan naka-float yun. Imaginein mo nung nag-aral ka, kung nakapag-college ka at kung nanood ka nito, kung alam mo yung basic accounting na kapag meron kang assignment na kailangan mo pang mangopyad, isang problem lang yun, pero hindi mo matapos-tapos ng isang gabi. Imaginein mo isang account lang yun. Pero pag sa totoong buhay, maraming account dahil maraming nagre-request sa'yo. Hati-hati kami, ang dami namin mga accountant doon, accounting personnel doon, pero yung isa mo, na-requestan ka lang ng 5 or 10 sa isang araw, parang mamatay-matay ka na dahil saan ko to hanapin? Yung cheque naka-float pala, kaya pala hindi nag-balance kasi yung cheque. So it's manual. So walang software kasi. So sabi ko, oh my God, hindi ko nakakayanin ito. Sabi ko, parang it's not really empowering and motivating that you have to compute the money na to begin with, it's not yours. Sabi ko, oh my God, buti sana kung maghahanap ka ng sarili mong negosyo. Sabi ko, siguro that time kasi kabataan ko pa, sobrang taas ng pangarap ko at sobrang dami kong gustong ma-achieve monetarily, financially, and then pagiging stable yung buhay ko. Dahil yun yung gustong pangarap ko eh. Alam mo yun, nakapagtapos ka ng pag-aaral para yumaman. Yun yung unang thinking mo eh. And I'm pretty sure maraming nakaka-relate dito dahil maraming ganyan ngayon na millennials. It's not always easy. So you have to fight for your survival. So after nun, meron kasing hearing na magko-cost cutting daw, pagbabawas ng empleyado, ganyan-ganyan. So sabi ko, taglid ako nito. So kasi hindi naman ako ganun kagalingan talaga sa, well, anyway, hindi ko rin talaga nagustuhan yung life in a corporate world siguro that time. And then kasi nga gusto kong kumita ng pera pero hindi ako nakapag-ipon. Iwan ko ba kung bakit, napunta lang sa pagkain at pamasahe. So sabi ko, I cannot even answer how can I see my future in 5 years from that time. Sabi ko, ganun pa rin ba? Ulit-ulit, parang isang kahig, isang tuka. And then, ganun pa rin ba ang mangyayari? Nang time na yun, nag-resign ako, September 2011. Sabi ko, punta tayo sa city kung saan mas mataas ang offer dahil nga sa syudad, wag na tayo dito sa provincial rate. So minimum pa din, pumunta ako at nag-apply ako sa Green Hills sa main office ng Banco de Oro or BDO or pag-aari ni Henry C. Nag-apply ako doon and then since hindi ko pa nakuha yung result, on the same day, sinagad-sagad ko na kasi nga gumastos na ako ng pamasahe at effort para pumunta doon sa pinag-applyan ko and then isang company lang yung applyan ko, sinagad-sagad ko na. Dumiretso na ako sa Citibank dito sa may Ayala Avenue, Citibank, mga kasi ang daming banko doon, di ba? So, hindi naman sila hiring doon at saka kung pumunta ako doon, hindi pala doon yung mga HR location nila. So, accidentally, napunta ako at napasok ako doon sa isang call center dito sa may Makati. Nakalimutan ko na kasi sarado na sila ngayon eh. Yun yung unang call center na na-applyan ko. Naka-corporate attire pa ako habang nag-interview. And then, that was very awkward dahil yung mga kasamahan at kasabayan ko na nakapila sa HR for selection process, they were actually wearing short shorts, alam mo yung mga ragged, ganito yung mga itsura. And I was like very corporate attire talaga, yung bonggang-bongga talaga, alam mo yung ganun. Tapos, alam mo talaga mag-apply ng trabaho dahil merong, alam mo yung resume na sobrang dami-dami pinaprint. So, hindi ko akalain na call center pala yun. So, unang salang ko talaga, naka-versant ako. English talaga, girl. English. Sabi ko, my God, hindi naman ako kagalingan ng English. And I was really weird dahil yung mga pinag-applyan kong bangko and all that, yung mga first job interview and selection process, lahat merong math, lahat merong computation. And that time nung nag-start ako mag-interview doon sa West Contact, basta ganun yung pangalan ng company yun, West Contact ba tawag doon? Basta dito sa may Makati yun eh. Tapos walang kamat-mat. Sus,
sabi ko, grabe, my God, paano ba to? Tapos puro English, hindi naman ako kagalingan ng English na magsalita dahil hindi naman ako speaker ng English, yung mga slang-slang, yung mga Amerikano na ganyang tono. Hindi naman ako marunong ng ganyan dahil to begin with, Bisaya ako. Alam mo naman, Bisaya, sobrang tigas ng dila, di ba? And then, kahit mag-aral ako ng 4 years sa Maynila at nag-stay na ako sa city, hindi mo pa rin mabago-bago yung accent ko kahit ngayon nga, sobrang tigas pa din. So, it was really challenging for me para makapasa. And then, nung nag-verse hunt kami or yung first time call, mock calls, yung katabi ko kasi cubicle, yung isa parang, hey, I'm Kemi, ganun sabi ko, arty naman ito. Tapos sabi ko, awkward ako dahil hindi ako marunong magaganon eh. Sabi ko, mga veterano niya sa call center yung mga kasabayan ko. Tapos ako parang, sabi ko, hey, thank you for calling. Talaga hininaan ko talaga siya ng bonggang-bongga. To cut the story short, hindi ako nakapasa. And I took it as a challenge. Sobrang na-challenge talaga ako. Kasi I have the capacity. I am 4-year course graduate na sobrang competitive sa pag-aaral talaga. Parang hindi naman sa pabayabang, ang dami ko ring achievement sa buhay. Pero bakit yun hindi ko makuha-kuha? Hindi ako makapasa-pasa. Pero there's something wrong? Is it them or ako? Bakit? Dahil ba sa English ko, ganyan. I didn't take it personally na parang nasaktan ako or yung iba kasi ma-down. Hindi. So, dahil nga sa hilera sa HR, syempre makipagchika-chikahan ka rin doon sa mga iba. Nalaman ko na may mga iba pang applyan, may mga ganun na kapag apply nga ako sa agency na nagdi-deploy ng mga call center. Yan, nag-interview ako noon. Tapos pumunta-punta ako, sumasama-sama ako doon sa mga nakakilala ko. Every time na mag-interview, kinakaibigan ko yung mga kasabayan kasi sila job hunter din sila eh. So, parehas kayo, you are in the same page that moment. So, magtutulungan kayo. So, uy, merong applyan dito, merong ganito, merong ganyan. So, whole day, wala akong nakuha. Nga talaga. Kinabukasan, hindi ako pumasok sa bangko. Nag-apply ulit ako. And it was really challenging kasi nag-start ako ng alas 7, umalis sa bahay, nag-almusal ako. Pero wala akong tanghalian, wala akong hapunan kasi wala akong budget eh. Kung meron man, hindi yung tudong busog. Kasi kailangan ko rin tipirin kasi nga paparesign na ako eh. So, talagang tiis-tiis talaga that I even like sacrifice my meal para lang makatipid. That was way back 2011. Sobrang hirap, sobrang baba pa ng mga bilihin noon, presyo, pero sobrang baba din ng mga kitaan that time. Kinuwento ko sa ibang makasamahan ko sa bangko na, okay, I'm now looking for a job. Nag-apply ko sa call center. Tapos minamaliit nila ako na, hello, bakit ganun? Sa bangko ka na nagtrabaho, pupunta ka pa sa call center. Ang meron, ganyan. Sabi ko, tahimik na lang ako kasi nga, kung nakapasok ko sa bangko, na feeling ko magaling ako, bakit ganun? Kung nilalang lang yung call center, bakit bumagsak ako? So, ibig sabihin, mahirap yun, di ba? Pero hindi ko kaya ma-explain yun dahil nga, wala doon sila sa interview eh. Yung selection process is totally different in the bank industry. So, hindi ko ma-explain sa kanila yun na to defend the BPO industry is really difficult na makapasa. So, nung time na yun, hindi na ako pumapasok-pasok, umabsent-absent ako, ganyan. Tapos, alas 7, umalis ako ng bahay, from Binangonan, punta ako ng Mandaluyong dito sa Stream Global. Sa Mandaluyong, inikot ko lahat yan. Nag-start ako alas 7 ng umaga, mag-apply, makipagkaibigan sa mga HR, hilera ng HR, and then punta tayo sa ganito, pag ganito yung nakapasa dito, pag break, punta tayo sa ganitong company. So, sinuyod namin hanggat umabot ako ng alas 4 ng madaling araw. Gutom na gutom ako. As in, sobra talaga. Pero, dahil nga, kailangan maging wais, sinuyod namin lahat ng mga call center, kahit mga scam na call center yan, dito sa may Ortigas, na may mga porn, yung mga ganyan. Basta ang dami kong pinasok doon na hindi ako natanggap talaga. And then, dumating pa ako sa point na, dahil nga, wala na akong budget, kailangan kong i-free taste. Free taste talaga, as in yung bancheto dyan sa Ortigas. Uso pa yun natin dahil kasagsagan ng mga call center, may mga bancheto na madaling araw dyan sa Ortigas. From point A to point Z, doon, free taste. Sabi, oy, parang ang sarap dito. Magkano to, te? Yan, free taste. Makakabarkada kami, nga nakilala ko rin doon sa applyan. So, ayan, katikim-tikim, ganyan. Tapos hanggat sa kakatikim papunta doon sa dulo, sa kahabahabang dulo, pagdating doon, busog ka na, friends. Sold na. Meron ka pang free taste na mga maliliit na mga juice doon. Pag yun na ipon-ipon, busog ka na. So, sold na. So, balik ulit kami ng pag-a-apply hanggat sa umabot ako ng alas 3 na madaling araw. Tapos uuwi ako dahil walang jeep na pauwi na ng Binangonan that time. So, pag mga alas 4 o alas 3 meron na. So, nakakarating ako ng Binangonan parang mga alas 4, mabilis ang biyahe dahil nga hindi traffic dahil madaling araw na ang uwi, diba? So, imaginein mo, halos inabot ako ng 24 hours sa pag-a-apply na wala talagang tumanggap sa akin, and it's almost like, I think, mga 7 companies talaga
to be exact, yung hindi talaga ako pumasa and hindi ako napanghinaan ng loob dahil sabi ko there's no way out, magre-resign na ako tapos ititigil ko yung pag-a-apply, maging palamunin na lang ako, parang ganun. Paano na yung mga gusto kong bilhin, paano na naman yung gusto kong mga ma-achieve, gusto kong mag-travel and all that. Sana ko kukuha kung hindi ko matutupad yung, hindi ako matanggap sa trabaho na I'm about to resign. Nakakaya namang i-revoke yung resignation ko tapos in the latter part tatanggalin din naman ako kasi nga nagko-cost cutting na yung bangko. So wala na ako, kailangan ko mag-apply at yun lang yung industry na parang mas mabilis yung ramping, yung hiring, every corner hiring. So yun lang yung industry talaga. And then sobrang hirap makapasok, so I took it as a challenge talaga. Pagdating nung time na yun na parang sige, punta na naman tayo dito sa may Makati, balik ulit ako ng Makati. So yung first company na sobrang kong daming pinasahan. So sobrang yung first company na napasukan ko was Alorica and that was December 2011. Una akong nag-start doon and I was very, very, very happy kasi nga magpapasko at nagkaroon ako ng trabaho. Timing din dahil magpapasko nga, may Christmas party. December hiring, may Christmas party. Eligible na ako mag-join sa Christmas party and first time kong magka-attend, may isang malaking party talaga na parang, alam mo yun, sobrang saya. So, ang offer sa akin noong 2011 December sa Alorica was amounting to 16,000 basic plus 2,000 allowance at may mga incentives pa kapag na-hit mo yung goal, and then meron ding 600 pesos na increase kapag after 6 months kapag na-regular ka. So malaking bagay na sa akin nun kasi that time naman mura lang naman ang mga bilihin at saka sobrang laki ng sahod na in-increase ko from the minimum provincial rate at yun yung unang company at sobrang proud ako dahil sobrang doon talaga ako nabugbog talaga ng training, yung mga English proficiency, yung mga pronunciation, diction, sobrang challenge sa akin yun, pero talagang tinix seriously ko yun dahil yun yung magiging source of income ko eh. So kailangan mo talagang bihasain kung saan ka kumikita. Hindi nagamit yung aking 4 years na pinag-aralan. Alam mo yung ganun, you only graduate for a reason na kailangan mong graduate but you cannot use that monetarily in the latter part, and it was all a waste. It's all waste. Parang title lang siya. So kailangan mong start all over again, training, bubugan, kailangan mong pumasa, and then fortunately naman tumagalin ako doon ng mga 1 year o 2 years yata yun kasi nag-stay ako sa Alorica ng 1 year, December 2011 to October 2012 ako nag-stay doon. Yung first account ko is car rental reservation, so lahat ng mga airport sa USA nakabisado ko, yung mga Manila, MNL, yung Phoenix, PHX, yung mga ganun. Sobrang laking bagay kasi yung geographic location or yung geography ng US, kabisado ko lahat yun, yung mga state, city, location, mga airport. So geographically sobrang well-versed ako dahil yun yung unang account namin. Dahil car rental kung ano ba, mag-rent ka ng car, pick up mo sa ganitong airport, ina-drop off mo sa kanyang airport, so code lang. So Phoenix, PHX, mga ganun. So sobrang tuto ako noon na parang, oh my God, ang saya. And then, gumaling ako sa ganitong skills na hindi ko lubos ma-imagine na pinangarap ko. Ang akin lang naman, nagsusulat lang naman ako sa blog ko and kumikita lang din naman ako ng sapat noon. So, hindi ko alam na meron palang ganun, na ma-enhance pala yung communication skills ko verbally dahil nga doon. Masaya siya, sobrang hectic, pero ang first, nung na-experience ko, nung first kong nag-take ng calls, umiyak talaga ako dahil mura talaga ako ng customer. Yung iba talaga nilagnat, hindi na pumasok kinabukasan kasi mga newbie yung hinahire nila that time dahil nga mababa ang offer o oo lang ang mga newbie dahil nga first time makarinig na ganung offer na malaki pero in reality pala mababa pala yun kung tenured ka na. Isa ako dun sa kanila pero ako talagang sabi ko i-keep ko to dahil ang hirap maghanap ng trabaho. Parang biruin mo, papabayaan ko yung sarili ko in this challenge pero 7 kumpanya na yung bumagsak ako. Ito pa kaya yung training na to hindi ko ipapasa. Yung ganun, first time ko mag-take ng call, ganyan. Hanggang sa nasanay na rin naman, kinausap ko ng TL ko na that's life. Parang it's all about survival, mga ganun drama sa buhay yung pag nag-coaching kami. Which is, it helps me a lot talaga. Sobra. And then, natuto ako na nalipat ako sa US Airways account. It's like booking,
canceling, yung mga ganun, plane aviation industry naman siya sa US. Yun, same related na rin siya doon sa car rental ko dahil nagagamit ko yung skills ko doon dahil kabisado ko yung mga airport, diba? So nagagamit ko siya sa US Airways. After nung mag-US Airways, medyo saglit lang ako doon, nalipat ako doon sa satellite TV na parang yung mga channel, ganyan. So sales account siya. Sobrang hirap dahil sales account siya pero may karampatang pera. So I almost feel na kailangan kong pumasok sa trabaho dahil sa pera, dahil sa bawat close deal mo, sasampalin ka ng pera. So, doon ako nakaipon talaga ng malaking pera talaga. And then from then, started na humiwalay na ako from binangonan at nagsarili na ako mag-boarding house. Kahil may capacity na ako mag-rent. Nagta-transition ako na nagiging sarili ko na talaga, sariling sikap ko na wala akong ibang hinihinga ng tulong. Parang gano'n. Tapos doon na ako natuto na mag-inom. Yung very lifestyle ng mga call center na parang mga baguhan na parang papabayaan yung sarili, na parang nag-iinom ngayon, pasok bukas, tapos inom ulit, parang gano'n. Na to the point na nagkakasakit-sakit ako na sabi ko, oh my God, this is not good. Parang gano'n. Parang alarma na rin siya. And then lahat ng kalokohan, napasukan ko na yan. Tapos parang alam mo yung sa sobrang laki ng incentives namin, hindi sa mayabang na health sales, nakalimutan ko na may sahod pala ako. Yung sahod ko na stuck lang doon sa ATM ko kasi meron kaming ibang card na doon pumapasok yung incentives namin na Visa and debit. Parang debit card din, aside doon sa ATM. Doon pumapasok from US yung dollar ang usapan nito, girl, na kapag nag-grocery ako, swipe lang doon sa card na yun, pinupunduhan lang ng DirecTV or ng satellite TV yung kung ano yung sales ko, doon pumapasok agad. Tapos imaginein mo na parang sa sobrang stress ko, bumili ako ng jacket na 5 na mamahalin talaga, as in tig pa 5,000 ang isa na 5 at the same time. So biruin mo na sa 25,000 yun isa, as in to compensate myself. Tapos punta-punta ako sa mga dermatologist, ganyan. Kasi yun yung mga bagay na hindi ko naranasan nung college ako at nung mga elementary, nung high school na sobrang dami-dami kong tigyaw at pinipiga ko lang. Ngayon, ipapa-dermatology ko na, papatighten. As in, umuki talaga yung gumanda siya. Yung quality of living ko nag-enhance. Hindi naman kasi nakalimutan ko mag-ipon that time. Kasi nga, na-overwhelm ako. And isa yun sa mga mistake na naranasan ko dahil first time ko makahawak ng malaking pera, first time ko makahawak ng pera talaga, na sinasabi mong pera sa lapi talaga. So, nagta-travel ako Boracay, hindi mo ako mapapakain sa Tapsilog, talagang sa MasterChef talaga ako kumakain ng breakfast. Alam mo yung ganon, yung mga bagay na hindi ko kayang gawin dati, ginagawa ko at tinodo-todo ko. Dahil kaya ko na siyang gawin that time that I almost forgot to save for my future kasi I indulged my current life. So, hindi naman talaga pala lahat tumatagal. Ang nangyari nun, na pull out ang aming account. Yung DirecTV, binalik sa panahon ni Obama, binalik sa USA. Sobrang hirap dahil sabi ko, oh my God, ililipat kami, mga na pull outan ng account, ililipat kami doon sa AT&T. Yung AT&T na yun is technical support. Kami, sales support. So, mas malaki dapat ang offer sa amin kapag ililipat at magkaroon kami ng increase. Pero yung sahod namin doon dati sa sales, yun pa rin. Pero yung trabaho namin technical na, walang increase. At wala ng incentives na kasing laki nung nasa sales kami. So, from here to there, sobrang bagsak na. Doon ko na nati-check yung ipon ko na natabi doon sa mga sahod ko na parang, pa-diminish na siya, bawas-bawas. Kasi nga, hindi, ang hirap na kasi yung expenses ko ganun pa rin, pero yung income hindi na siya ganun kalaki. So sabi ko, ayokong pumasok sa AT&T. Nag-resign ako October 2012. Dami ko nang pinagpasapasahan resume sa iba't ibang company. And okay na rin naman ako that time dahil nga nag-rent na ako ng sarili kong boarding house. So accessible na sa mga companies na around the area. Kasi nung nasa Alorica pa ako, it's either magstay ako ng 5 days sa sleeping quarters, magdala ako ng 5 pares ng damit at brief at doon na maliligo sa company para hindi na ako muuwi ng Binangonan. Kasi nga from Binangonan, Magallanes to Binangonan, araw-araw balikan yan na parang 2 hours everyday. So 4 hours balikan yung biyahe ko nung hindi pa ako nag-rent. Tapos biruin mo,
mula sa show, sakay ako ng van, pagising ko nasa Tanay na pala ako, nasa Antipolo na ako, lumagpas na pala ako sa sobrang puyat ko, tapos sasakay na naman ako pauwi ng Binangonan. Pagdating ko doon, tanghali na, paano ako makakatulog? Gigising naman ako ng alas 4 ng hapon para babiyahe ulit ako papuntang Magallanes. So, I decided na magstay sa sleeping quarters. Parang nang akong renter ng company eh. So, which is okay naman sila that time, pero na-alarm yung company dahil ang daming natutulog na doon, nagdadala ng maraming bag at isa na ako doon. So, sabi ko, okay, mag-rent na ako. And then, nung time na yun, tamang-tama na din, nang na mag-resign na ako sa Alorica, may sarili na akong boarding house. And then, kaya ko na mag-apply sa mga ibang company dahil nga, accessible na siya from BGC, ganyan. So, yung unang boarding house ko was in Pasay. So, sa Nicol. So, accessible siya papuntang Taguig, papuntang MOA, papuntang Makati. So, ano lang, jeep away. Ayun, natuto na naman ako magtipid dahil wala na masyadong income, wala ng incentives na napakalaki-laki na hindi ko man lang din napakalagahan dahil gastos ako ng gastos, which is hindi rin naman ako hindi ko rin isisisi or hindi ko rin masisisi dahil na-fulfill naman yung mga gusto kong bilhin talaga. Bumili ako ng ref, bumili ako ng aquarium. Ang dami kong mga drama sa buhay. Bumili ako ng bagong cellphone, mga damit, sapatos. Pagandahan kasi ng jacket that time eh. Kasi first time sa call center, malamig. So, ang dami kong jacket na binili. So, everyday, iba-ibang jacket sinusuot. And then, pag, uy, bagong jacket mo ha, parang lumalakas yung loob mo, ay, bibili ulit ako. Parang ganon. Parang very addicting yung mga ganong drama sa buhay. So, nung time na yun, sabi ko, okay, pasa ako ng maraming resume sa iba't ibang company. Pero ang unang na-hire ako after the Alorica was EXL, and that is located in One Ecom. So, yung EXL is like, ang culture dun is Indian. So, sobrang okay, very okay talaga sila kasi nga people-oriented, employee-oriented. You have the capacity to say something and then they will listen. Open door policy, okay siya. As in, doon ako natuto talaga. And then, they're not very particular dun sa English mo. Basta kaya mong mag-transact, kaya mong makipag-communicate. Hindi sila yung tipong hanapan ka ng mali. Basta magtrabaho ka lang ng maayos. So, very corporate yung setup. Pero call center pa rin siya. Ang hawak ko doon is insurance. I don't want to mention mention the brand, but it's a US insurance company that I work for 2 years dahil nagstay ako sa EXL One Ecom ng 2 years from October 2012, September 19, 2014. Masaya, okay naman, nakapag-travel na ako na the cheapest way possible. Yung backpacking, yung dating mga bura-burakay ko nung nasa Alorica ako, ngayon na backpacking na siya, joiner na. So, yung mga join ako sa mga grupo-grupo kasi nga para makatipid. So, compare ko kasi yung life na maraming pera kaysa dun sa limited ulit. Dagok sa akin, oy, buksan ka ba ng galing, di ba? Galing ka rin doon dati sa nakikilibre sa food taste sa Bancheto para mabusog. Ngayon, forgot to value your earning, your income. Ngayon, ito na ulit ikaw. So, nung nag-start ako sa EXL, ang offer sa akin is 18,000 basic plus 2,000 allowance. And then, meron kaming mga incentives kapag nag-hit yung goal, yung mga pag-perfect yung quality mo, 1.5, 2.5, mga ganun-ganun. So, makakaipon ka rin naman talaga pag gustuhin mo. Pero that time, nagtitipid na rin naman ako kasi nagbabayad na ako ng sarili kong boarding house, sarili kong pagkain, pamasahe, and then yung kaligayahan ko lang naman dun is yung mga backpacking kasi nga nagta-travel ako around the Philippines pag every weekend, ganyan. Tapos, since pahirapan na yun kasi yung leave that time, so kailangan mong paglabanan para ma-approve yung leave mo. So, it was very challenging but colorful life. September 2019 na pull out yung account, yung insurance na brand. Nilipat siya sa Convergys. So, pinapili kami kung magsistay kami sa EXL, they're gonna transfer us doon sa different account na we are not familiar with. Or, kikip yung sahod namin, pinirate kami ng, pinirate ako ng Convergys. So, pinili ko ang Convergys. Nag-close yung account ko ng September 2019, na-end yung employment ko sa EXL on September 22, that was Monday 2014. Nag-start ako sa Convergys, located sa Commonwealth. Sobrang layo, biruin mo. So, sobrang layo ng biyahe, bus, ang traffic para sa Commonwealth. So, nagstay ako doon ng mga 6 months lang kasi nga, pag nagstay ako doon, may makukuha akong 25,000 na para lang magstay, para matapos ko yung 6 months doon dahil ang position ko doon was level 4 na parang sinabi nila na subject matter
expert na daw dahil nga I handled the account for 2 years na sa EXL, and pagdating doon parang ako na yung tutulong-tulong mag-training. I was under the impression that time na ipopromote nila ako as QA or quality assurance analyst or subject matter expert, pero hindi pala, still an agent. So I was very disappointed because the promise was not fulfilled by the company itself, and then meron na pala silang ninurture na ipopromote as QA, as what they called Convergys babies. And I was very disappointed because I was being promised, and that was the reason why I transferred and left the EXL company where I actually grow up for 2 years handling the same account because of the sweet promise of the Converge such company. So, they keep the amount, they keep the salary, but the expenses nag-iba. Tumaas dahil nga, iba yung lifestyle sa Converges. Sobrang social, sobrang Starbucks mode. And nagkakaroon ako ng peer pressure that I even have this feeling na kailangan kong makisabay. Dapat tsinelas mo is Havaianas. Pag nagkape yung isa, magkakape lahat. Pag nag-eat out lahat. Hindi ako nakaipon that time, and I felt so exhausted on the culture, on the treatment. I don't have any remorse naman. Pero na-mention ko lang naman kasi nga that was really my personal experience, not to defame the company itself, but that was really my experience personally, and I didn't feel being valued that moment. So I have to leave. After 6 months, so nakuha ko yung 25,000. Bumili ako ng bagong laptop, which is ito yung laptop na ginagamit ko ngayon. 25,000. And then sabi ko, ano kaya? So mag-apply kaya ako sa ibang company. So, nag-start ako mag-apply. Sabi ko, mukhang hindi yata ako maswerte. Kasi yun yung edad ko na naghanap ka ng growth, yung tipong gusto magkaroon ng posisyon. I think hindi ako maswerte sa call center. Nafe-feel ko yung ganong scenario. So, sa ganong feeling. So, ang nangyari is, umalis ako sa call center industry. Apply ako sa isang office corporate world. It's named Propol Inc. Nag-start ako doon May 20, 2015. Pagkaalis ko sa Converges, a day after, meron na akong napasukan. Ano siya? Tax preparer. Sabi ko, gagamitin ko ulit yung natutunan ko. I have to go back doon sa pinaka-core ko na parang office, corporate, ganyan. Kasi nga, doon naman ako nag-start At saka nami-miss ko rin. Tapos pagdating doon, sobrang nanibago ako kasi hindi pala ganun siya ka-vibrant pag nag-corporate ka. And I just realized dahil call center, tapos bulik ko sa corporate. So, alam mo yung naka-long sleeve ka, naka-polo ka, hindi ka pwedeng mag-jeans, yung mga ganun. So, kailangang bumili ng mga pang-corporate drama-drama sa buhay. So, sobrang nanibago ako doon. 6 months ako doon. Tapos, ang trabaho ko doon is, alam mo yung, kasi sa call center kasi segundo pa lang, late ka na talaga. Doon, kahit malate ako ng 1 hour, okay lang, babawiin ko na lang mag-out na lang ako ng additional na 1 hour. So, ako na mag-a-adjust. Very corporate. And then, nakapanibago na to the point na abuse ko. Minsan nalilate ako ng 2 hours. Mag-extend na lang ako ng 2 hours after para magiging 8 hours. Ganyan. Ang trabaho doon is tax prepare. Mag-prepare kami ng iba't ibang company. Kami yung taga-prepare. Parang ganun. Parang siyang accounting firm Accounting firm, tax, parang ganun. So, meron kaming software na ginagamit para mag-prepare yung mga ganun drama. US din yung handle namin. Pero corporate yung setup namin, ha. And then, okay naman, I have my personal laptop for the work environment. And then, at the same time, may laptop din ako sa bahay. Diba? Kasi nakakabili na ako doon dahil sa pag-alis ko sa Converges, bumili ako ng bagong laptop that time. So, dalawa laptop ko sa apartment. So, alam mo yung malilate pa ako noon. Sobrang talagang, alam mo yung sabi ko, my God, magla-lunch. Minsan kasi yung supervisor ko, ang lunch kasi namin doon is 12 noon to 1 p.m. Mula sa panggabi, nagiging pang-araw ka na. Tapos, nagiging normal yung life mo na matutulog ka ng gabi, which is okay naman, pero yung sahod is walang increase wala kasing increase na yun. So, ang nangyari, kung ano yung sahod ko nang umalis ako ng Converges, tinapatan lang nila. Pag wala ako dun sa office ko, pupunta lang ako ng pantry, doon ako magtatrabaho, I just grab my work laptop. Parang I can work anywhere sa office, and it's very different setup talaga kasi ang lunch namin doon is 12 to 1 p.m. Pag 12 to 1 p.m. kasi, nandun na lahat sa pantry, and then lahat sa office pinapatay yung ilaw.
So, it's either bibilisan mo yung pagkain tapos matutulog ka. Tapos, so weird kasi yung may supervisor, siguro sana hindi tumapano ng supervisor. Pero in mo, pinapag-lunch kami ng alas 11 ng umaga hanggang alas 12. So, 1 hour kami sa pantry, nagchichikahan. Tapos, pagbalik namin doon sa office production namin is, tsaka palang papatayin yung ilaw ng 12 to 1. So, matutulog kami. So, biruin mo, para kami nag-lunch ng 2 hours. Sobrang dali lang ng trabaho, pero hindi ako tumagal doon. Hindi ako na-regular. Ewan ko kung bakit. Hindi siguro ako magaling sa tax, ganun, or hindi ako na-regular kasi kinausap nila parang hindi daw ako capable sa trabaho na yun. So, sabi ko, sobrang down na down ako. Sabi ko, bakit? Parang ganun. Parang, pero kinwestiyon ko yung sarili that time, pero sabi ko, okay, blessing in disguise din dahil bumalik ako sa BPO industry. So, after noon, sabi ko, balik akong call center. Nag-apply ako sa Sutherland dito sa Cubao. Ang hawak ko is Beachbody. It's like a fitness website, food supplement, ganun-ganun. And nung time na yun yung time na sobrang addict ako sa gym kasi nga gusto ko maging macho, sexy dahil para visually pleasing ka sa mga booking, ganun, yung mga pang-grinder, pang-impress doon sa mga kabaklaan para lang kayong bida-bida. So, ang dami kong mga abs noon. So, which is in line doon sa account na sa Sutherland na na-assign ako dahil, girl, may mga food supplement kami. Tapos, ang sa amin pa is, halimbawa, magte-take ka ng calls, ang shift mo is 8 hours. Yung 1 hour noon is mag-exercise ka. Dahil, tapos, meron kaming bar doon na parang, yung mga food supplement nandun, ipapatikim sa amin. Kasi paano namin mabebenta, paano namin, it's like a retention yun retention account. Paano namin ma-feel yung product namin kung hindi namin magagamit. So, ginagamit mo yung mga slimming, may mga fiber. Basta ang daming food supplement is Beachbody. Parang pwede mo yung i-google, beachbody.com, mga ganun, yung mga taekwondo, yung mga ganun pa abs, workout, may mga ganun sila. Kasi totally fitness product talaga and mga programs, mga items, mga iniinom-inom, mga ganun. I have all the access. At the same time, yung goal ko rin na parang, bongga to kasi pampaganda ng katawan, pampakinis, at pampabongga talaga. Kaso nga lang, retention, sobrang hirap ng account. Hindi ko talaga siya bet. Sige, bet, tumatagal-tagal lang ako dahil sa mga food supplement. 6 months lang months lang din ako doon. Tapos, after nun, bago mag-regularization, nahiring ko na yung company pala na, yung account ko na inilipat sa Converges is ililipat na, pinull out, nilipat na sa Taguig. Tapos sabi ko, resign ako sa Sutherland. Chinat-chat ako na parang, Tansyong, pinull out na yung account sa Converges, baka gusto mong lumipat sa amin, ganyan. So, nilipat siya sa Taguig. So, sabi ko, alis ako sa Sutherland. Nag-apply ako sa kung saan yung company ko ngayon na pinagtatrabahoan na ngayon. Tapos, 6 months lang ako sa Sutherland. Girl, nung nag-apply ako dito sa current company ko, that I started dito ng January 25th. Magsi 6 years na kasi ako dito sa January So, started January 25th. Sobrang na-overwhelm ako. Kasi na-overwhelm ako dun sa offer nila. Sobrang laki. Kasi pag sa industry rate namin, sobrang laki ng offer talaga. Na-overwhelm ako. And then, nung nag-start ako, with all those experiences that I've been through doon sa kakaroon ng na-overwhelm ako sa kita ko dati nung sales account pa ako, hanggat sa nawala, tapos hanggat sa bumalik ko sa corporate, parang nag-pile up siya lahat na nagiging lesson learned siya for me na hindi pala lahat permanent. It changes time to time and you have to adapt the change. Adapting the change is really difficult. So you have to prepare yourself. And I have, at that time, nung inoferan ako ng medyo well-compensated na amount, on the same day, nakita ko tong Urban Deca na to. Sa Converges ko pa lang to nakikita yung Urban Deca na to. Inano pa lang nila, lupa pa lang na yung ginaganon-ganon pa malalim. Ano pa lang to 2,500 pa lang ang monthly. Tapos, nangyayari nung nasa company ko na ngayon, hindi ko babanggitin yung company kasi naka non-disclosure agreement ako. And then, at the same time, yung account na hawak ko ngayon, biruin mo, ito yung hawak ko sa EXL, sa Converges din ngayon. Sobrang tumagal talaga ako sa account na yun dahil sobrang bait ng mga kliyente. Yung kliyente ko ngayon ay friend ko sa Facebook, they even know that I have dog. Basta alam nila yung buhay ko na parang, my God, parang kliyente to dapat walang personal involved, pero sobrang bait nila na parang, alam mo yun, sobrang bait talaga. I feel being valued. Actually, I don't love my company. I just love my job. That's always my mantra na parang, you have to love your job or your work. You have to perform the best that you can. Kasi nga, by any chance na
liability ka ng company, they can easily kick you out. Don't love your company, just love your job. Because if you love your job, your company will love you in return. Kasi you are able to bring money to them. And then at the same time, sasahuran ka. So it's just like mutual relationship. Kasi if you just love your company and you didn't fulfill your job na aka-assign sa'yo, they can easily just kick you out if you are just only a liability. So just focus on your job. Don't love the company itself. Kasi yung company, it goes hand in hand. Pag ang company ay nakitaan ka ng potential, bibigyan ka nila ng resources, bibigyan ka nila ng magandang pakikitungo kapag ikaw din mismo ginagawa mo yung kung ano yung dapat mong gawin. So for now, medyo natitempt akong kunin yung mga ibang magagandang offer ng ibang company, but sa edad ko kasi ngayon na 34, parang wala na ako sa edad na pagiging competitive, pagiging ma-promote, tumaas pa ng bonggang-bongga, maging mayaman. Kasi na 34 years old na ako, parang I feeling na mas maganda pala ang slow pacing, mas masarap pala yung magtrabaho ka and then may time ka na magpahinga sa sarili mo. Mas masarap pala na meron ka ring bills na babayaran. You will obliged to wake up in the morning, well ako gabi, kasi panggabi ako, para magtrabaho dahil meron kang bill na babayaran. You'll feel more responsible sa lahat ng mga desisyon. As you grow older, you'll become mature. As you grow older, you will be more responsible in every action. Nasa 20s ko pa lang ako, parang I can easily decide based on my emotion. I can resign kung di ko gusto. May mga ganun ako na very emotionally triggered ako. Unlike kung meron ka ng babayaran, dahil nung nag-start ako dito sa company ko ngayon ng January 25, 5 years ago, bumili agad ako ng condo. Sabi ko, ito na yung pinaka-investment ko sa sarili ko kasi sa tagal ko nang nagko-call center, nagtatrabaho at nagre-renta ako monthly. If I will summarize all the amount that I spent on my monthly rentals, I can even buy a new car. How soon I will end this lifestyle na magbabayad ng rent. Doon ako napag-decide na on the same day, naghulog agad ako ng 2 years na equity or down payment na 130,000 dito sa condo na to, which is actually payable for 24 months. And then after 2 years, nakalipat na ako dito. I am still working dito sa company na to. And then ngayon nakapag-work from home ako. They provided me an Avaya phone, yung computer, tapos yung internet connection ko dito, that I can work at the comfort of my home. Lahat ng mga nangyayari sa akin, wala akong pinagsisihan, wala akong biniblame na company kasi I'm really thankful of all those challenging experiences na naranasan ko dahil alam mo yung nagiging ako to, so lahat yung nangyayari ng may reason eh. Kasi biruin mo kung na regular ako doon sa Propol and then I still receiving the same amount, tapos nagkaroon ng pandemic ngayon, hindi ko alam kung saan ko hahanapin yung sarili ko. Lahat may plan si God, lahat meron talagang reason kung bakit nangyari sa akin lahat yun, and wala akong pinagsisihan. I can still survive in the middle of this pandemic and hope you too guys. Again, this has been Jonathan Urbuday. Thank you so much.